Yung iba dyan, hindi naman kayo Marcos, hindi ninyo dinanas yung dinanas namin. Yan pinariringgan mo. At marami. Hindi ko inaaway, wala siyang kasalanan dyan. Winawarningan ko, babala, na itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta. Linulustay ang pera at talagang kontra sa mga dakilang Ilocano. Baka tinutumbok mo ay si Speaker. Kung minsan, well, nag-uusap ba kayo? nag-uusap naman, pero syempre, nasasaktan ako pag sinasabi lagi, ba't mo inaaway ang kapatid mo? Sinasabi ko nga, hindi ko inaaway ang kapatid ko. Ang ginagawa ko, nagpapaalala lang, kasi abala ako sa mga iba na nilalagay siya sa panganib, mamaya mapahamak siya. Kung tutuusin, ako talaga ang malaki, ang saya dyan sa administrasyon. Gusto ko magtagumpay. Pagkat sa hulot dulo, ako ay Marcos Yung iba dyan, hindi naman kayo Marcos, hindi ninyo dinanas yung dinanas namin. Yan pinariringgan mo. At marami. baka overtime tayo. Hindi, biro. Pero ibig ko sabihin, for example, nung nakaraang taon, nakita natin, napapaltan yung konstitusyon sa pamamagitan ng suhol. Pinapirma ng suhol. Abay, tinigil rin niya. Nung sinabi ko, naku, hindi maganda yan, tinigil din niya. Tapos ikalawa, yung impeachment. Nagsalita ako, sabi ko, wag na natin gawin yan, abala yan, magulo. Sana respetuhin ng iba. Sinabi na rin niya na wag. Tapos, ngayon, eto yung budget. Nag-privilege speech ako sa Senado, nagulat ng iba, sabi, ba't mo inaaway? Sabi ko, hindi ko inaaway, wala siyang kasalanan dyan. Winawarningan ko, babala, na itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta. Linulustay ang pera at talagang kontra sa mga dakilang Ilocano. Baka tinutumbok mo ay si Speaker. Kung minsan, nung nagkaroon ng problema doon sa konstitusyon, talagang pinagtatanggol ko naman yun. Talagang pinagtatanggol natin ang batas, ang konstitusyon. Ito nga, yung magkabilang panig, kahit na iipit ako, nasasaktan ako, sige na lang. Ganyan talaga. But how would you describe? Yung tanong ko kanina nabitin, ano ang description mo sa relasyon mo sa presidente? Are you in speaking terms? Oo naman. Ang kapatid ko at ako, kailanman din naman kami nag-aaway. At alam ko, minsan nagtatampo yan. Kasi, aminin ko, masakit ako magsalita, dire-diretso. Hindi ko nga alam paano, masyado kong prangka. At yun, pero bilang manang, responsibilidad ko, nasabihan siya, na warningan siya, na baka ito ang magpapahamak sa'yo. Ayun. So may basehan ang pag-question sa budget? Oo naman. Sige, anong basehan? Hindi nga ako pumirma Pero yung sinasabi ni Pangulo Duterte at ni Pangulo Bongbong, magkaiba. Dalawang magkaibang dokumento kasi yung sinasabing blankety blank, yung maraming blanco, totoo yun. Kaya hindi ako pumirma ng BICAM. Kasi wala naman nakakatakot. The amount of, open parenthesis, blanco, close parenthesis, ilang pahina yun. So hindi obra sa'yo na aayusin? Sabi ni Kimbo, ayusin ng mga technical experts daw. Aray ko. So hindi obra sa'yo yun? Hindi pwede yan. Alam niyo, yung pinakamalaki, pinakadakilang kapangyarihan ng budget at ay nasa Kongreso at Senado. Hawak yan ng hindi ng Pangulo. It's the power of the purse that belongs entirely to the legislature. Kung mga technical at kung sino-sino ang magpipilin na blank, nakaka-nervous yata yun. Huwag tayong papayag. At saka hindi naman technical. Isipin nyo, ilang trilyon yun? 1.3 trillion sa DPWH budget. One line lang ang paliwanag. Various infrastructure projects. Ang tanong, sino si VIP? Mga VIP lang na nakasulat So sinasabi itago natin sa pangalan ng, di ba? Sino? Ewan, hindi ko alam. Bakit VIP? Kasi wala na nakalista 1.3 trillion. Walang listahan. Sino nga may pakana nun? Tama ba yun? Hindi ko alam. Basta dumating na lang sa amin na gano'n. So ang sinasabi mo ay labas dito ang presidente. Walang problema ang presidente. Ang may problema dito ay yung legislatura.
the House and the Senate leaders. Hindi ko alam kasi yun nga, nung pinapunta kami sa Bicam, napunta akong minsan. 1 minute lang, nag-picture-picture lang. Ganun lang, tapos na. Tapos na. Di nag-alisan na kami. Sabi ko, ano ba yun? Picture-picture. Hindi, bibigay sa'yo. Di tanong na ako ng tanong kasi fina-follow up ko yung mga flood control. Di ba, yun kasagsagan yun ng 6 na bagyo. Inaasahan niya ng tao. Nasaan na? Naku, wala. Naku, talaga nervous ako. So, sabi ko, dihisan tayo. Hindi ko mapipirmahan yung mga blanco-blanco na yan. Ngayon, maski ang Pangulo na mong problema, yung flagship projects niya, tinanggal. Hindi napondohan, miski yung mga flood control, yung mga tulay, yung mga public transport, lahat na inaasam-asam ng ating bayan, ng ating tao, hindi na isasatupad at tinanggal para sa mga kalokohang mga kung anik-anik na lang. So agree ka na ito ang most corrupt budget in history? Is that an appropriate word term ba yun? Well, wala naman ako dito nung dekada 30 at Commonwealth at yung mga nakalipas. Pero sa panahon ko, ito na siguro yung pinakamalala kasi hindi ko siya maintindihan. Isipin mo, walang respeto miski sa Pangulo. Yung mga flagship project, hindi na inilagay. Lahat linagay sa program, which is wala lang, ala chamba. Paano naman yun? Nalalaki ng tula. Yung irigasyon, iniiyak na yan ng mga magsasaka. At ang luma-luma na, dekada 70 yun sa panahon pa ng tatay ko.